6 pa lang ng umaga, tumungo na agad ang mag-asawang magsasaka na si Renante at Jalin sa kanilang taniman ng gulay. Ganitong oras daw kasi sila karaniwang nag-aani ng mga pananim nilang romaine lettuce. Subalit ang dapat sana ay nakatakdang anihin, hinayaan na lamang na nakatanim hanggang maging overgrown o magulang na. Ito na kasi overgrown na to. This is romaine lettuce, pero makita mo na namumulaklak na, tapos mahaba na po siya. This is hindi na po ito pwede. Ito is makunat na, tapos iba na yung taste, mapait. Ang mga gulay na ito hindi na raw maibebenta. 1 linggo bago anihin, tumaas ang presyo ng krudo at umatras ang dapat sana ay bibili ng pakyawan. Ganito ang tipikal na sitwasyong nararanasan ngayon ng mga magsasaka sa mga bayan ng Benguet. At sa gitna ng krisis na ito, napipilitan ang ilang magsasaka na gawin ang hindi nila kailanman inakala. Ang hindi maani o mabenta ang mga pananim na pinaghirapan. Hindi dahil sa wala itong halaga, kundi mas mahal pa ang gastos sa pag-aani at pagbiyahe kaysa sa kikitain nila. Dito pa lang po sa farm namin dito sa Trinidad, mga mga 2 tons, 3,000. Costing kasi nito mga 40 pesos. Lahat ng gamit mo sa farm. 3 times 40 that is 120,000. More or less. Kasunod ng pandemya, ito na raw ang maituturing nilang malaking dagok bilang magsasaka. Dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, tila nalumpurin ang hanap buhay nila. Mas malaki talaga kasi walang bumili. Parang mas grabe ngayon yung price. Mas Noon may grabe. 20 pesos, ngayon 5 pesos na lang sa farm. So, nung pandemic, magkano? At least meron nabibili. One month lang, gumalaw na siya yung gulay. Noon. Oo. Ngayon. Ngayon, medyo mabagal. 3 3 pesos pesos, a 5 kilo. pesos na lang. Kaya kahit kakapiraso ang kita, pinapatos na nila, mairaos lang ang pang-araw-araw na gastusin. No choice. Rather than Pampalit na lang ng pambili ng bigas. rather than itapon. Minabuti na mag-asawa na tigil tanim muna habang malala ang sitwasyon. Kasi wala namang bibili. Sayang lang. Tapos pinabigay, yung iba po pinamigay. Ito, hindi na namin nervous kasi yung magbubuhat po hanggang sa sakayan. Tsaka magkukrudo ka pa. Kinabukasan, naabutan namin na nagbabayad si Jaylene sa isang lalaki. Nag-deliver ito ng mga gulay sa kanila para punan ang kulang sa order na i-deliver nila sa Manila. Bumili kayo? From farm. Kasi kulang kami. Hindi na pwede yung tinignan natin. Kaya, Hindi na pwedeng kahapon. oo. Kaya kailangan namin kasi pinatanim din naman namin. Kailangan namin bayaran yung farmer. Matapos ikarga ang mga kahong-kahong gulay sa truck mula sa kanilang packaging center, nagpakarga naman ng krudo si Renante sa katapat na gasolinahan. Sorry, magkano yung inaabot nung dati niyo pong presyo pagka nagpapakurudo po kayo dito? Dati po sir, yung balikan ng truck is pumapatakbo yan ng 5 to 6 depende po sa ruta sa Manila. 6,000. Yes sir. Okay. Pero ngayon sir, matapos nga itong pagsipa pataas ang presyo, magkano na po inaabot? Pumapalo po yan ng mga 11 to 12,000. 11 to 12? Yes sir. So halos dumoble po. Probably po. Medyo mahigit pa. Para matugunan ang krisis sa sektor ng agrikultura, nagbigay ng direktiba ang Department of Agriculture sa mga LGU na may nakahanda ng fuel subsidy para sa mga maitaniman.
libre na rin ang toll fees ng mga delivery truck na dadaan sa lahat ng expressways sa loob ng isang buwan. At naghahanda na rin ang kaukulang pinansyal na tulong ang Cordillera Administrative Region para ipamahagi sa mga magsasaka.